Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Fort Bonifacio sa Taguig. Ilang buwan na rin tayong hindi nakapag-update dito sa bagong Senate Building. Ano nang nangyari dito sa proyektong ito? Andito tayo sa mismong boundary ng Makati at Taguig. May creek dito na nagsisilbing boundary ng dalawang syudad. So ayun guys, makikita naman natin, ang ganda na pala ng bagong Senate Building. Tinaasan din yung pader dito sa creek. Ayan, makikita naman natin mas mataas na ito ngayon at lampas na dito sa kalsada. Tinaasan yung pader dito para siguro kapag bumaha, hindi umapaw dito sa bagong Senate Building. Dito sa likod makikita naman natin, parang matatapos na. Ang ganda na nga tingnan nyo. Bonifacio Capital District na pala ang pangalan ng buong area. At doon sa kabila nga ay itatayo yung iba pa mga projects. Mamaya pag-usapan natin yan. Ayan, makikita naman natin ang bagong signage na Bonifacio Capital District. Kung maalala nyo nung last update natin ilang buwan na nakaraan, ipinatigil muna ng Senate ang construction dito sa bagong building ng Senado. Ayon pa nga sa investigation na ginawa, lumobo na raw ang budget sa proyektong ito na originally ay 8.9 billion pesos lang. At ngayon naman posibleng aabot sa 23 billion pesos ang kakailanganin para matapos ang buong proyekto.
Ayon naman sa kontraktor ng Senate Building, ang Hillmarks Construction, itinuloy pa rin nila ang paggawa dito sa bagong building ng Senado hanggang wala silang nare-receive na order na ipatigil na talaga ito. Kaya siguro makikita natin na parang matatapos na yung bagong building. Wala na tayong update tungkol sa pag-uusap ng Senate at sa contractor na napili nila na gumawa sa project na ito kung ano na yung kanilang napagkasunduan. Ang new Senate Building ay dinisenyo ng AECOM, isang American Architecture and Design Company. Ito ang nanalo at napiling design mula sa design contest na isinagawa ng Senate. Ayon pa sa last update na nakalap natin ilang buwan na nakaraan, hindi pa makakalipat dito ang Senate sa susunod na taon. Kahit na matapos na itong mismong building, kailangan pa ng dagdag na pondo para sa iba pang mga kagamitan ng Senado. Mga bagong opisina ng ating mga senator ang bubuksan dito. Dito naman sa kabila, ang iba pa mga projects ng Bonifacio Capital District. Yung katabing lote dito ay naibenta na at nai-award sa Robinsons Land Corporation. Last month nga ay nai-award na sa Robinsons Land Corporation ang ilang ektarya dito sa tabi ng Senate Building. Tingnan nyo guys, napakaganda na pala dito sa exterior ng bagong Senate Building. Last month din ay pinakita na ng Robinsons ang mga projects na itatayo nila dito. Ayon pa sa master plan na nakita natin, magkakaroon dito ng ilang mga residential building, office building, may 5-star hotel at may shopping center din. Makikinabang dito ang mga employees na magtatrabaho dito sa Senate Building.
Dito rin pala itatayo sa area ang Metro Manila Subway Senate Station na directly connected sa Bonifacio Capital District. So ayun guys, makikita naman natin, nagkaroon na ng clearing dito. Wala pa tayong timeline kung kailan talaga sisimulan ang Bonifacio Capital District Project ng Robinsons, pati na ang Metro Manila Subway Senate Station. Magandang balita yan dahil magkakaroon din ng development sa paligid ng Senate Building. Sana nga magawa ng paraan ng Senado na hindi na kailangan pang gumastos ng ilang bilyon bago pa matapos ang proyektong ito. Ang new Senate Building ay makikita dito sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig kung hindi kayo familiar kung nasaan ito. Ayan guys, makikita naman natin prominent na dito sa skyline ng Fort Bonifacio ang bagong Senate Building. Anong masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!